So ngayon po mga kalingap, pang second din na po ni Nanay sa BMC Hospital ni Nanay Josie po. So ngayon po ay bisitahin namin ulit para kumustahin siya. At maraming salamat sa mga anak na nagbantay kay Itoy. Yan. Kay Batoto at siyempre sa kanyang asawa na si si Bianca, yung asawa ni Itoy. So andun sila ngayon, nagbabantay po kay Nanay Josie. So ngayon po ay pupunta kami ulit, bibisita kami doon kasi yung visiting hours ay hanggang 6 lang. 3 p.m. hanggang 6. So 3 hours lang. So kaya ngayon pupunta namin, bisitahin namin kung ano yung mga pangailangan, gamot, sa kay Nanay Josie po. At bago kami pupunta, bibili muna kami ng damit ni Nanay Josie kasi wala na po siya susuotin. Puro mga labahan na po. Kaya tara mga kalingap, at ngayon po ay andito na po si Ate Vilma. So bago ang lahat, interviewin muna natin siya kung bakit niya iniwan nung biglaan si Nanay Josie. So nung gabing yun ay sobra talaga kami naawa kay Nanay Josie kasi walang nagpabantay. At buti lang may babait na katabi ni Nanay Josie sa hospital, yung katabi ng inasikaso na si Nanay Josie habang wala pang bantay. Kaya ngayon tatanungin natin at interviewin natin si Ate Vilma. Siyempre maraming salamat po kay Manay Liz, kay Ma'am Corazon from Canada. Thank you po sa patuloy na pong suporta sa aking channel. Maraming salamat po. At siyempre kay Kuya Roy, maraming salamat din Kuya Roy sa pinabot niyo po. At kay Manay Liz sa pinabot niyo po tulong. Kay Ma'am Corazon from Canada, thank you po. At shout out din kay Sir Romeo Guedo. At siyempre kay Sir Marius Guerra, maraming salamat po. At sa lahat po ng mga nagdasal po at sumuporta, maraming salamat po sa inyo lahat. Mga kalingap, ito si Te! Kumusta? Grabe yung namin, pangyayari. Kaya, sabi ko nga, naghingi ako ng pasensya talagang. Kasi pumunta kami doon Pumunta kami doon mga alas 3 ng hapon. Sinitay ka namin na maglabas. Tapos hanggang sa mag-alas 6 lang, mag-alas 7. Sabi ko, bro, magtatanong lang siguro tayo bro. Kasi parang ayaw na yata lumabas ni Ate Vilma eh. Ayun, nagtanong kami sa gwardya. Kasi tinuro kami ng gwardya doon sa doon sa kung saan yung tinatanong niya kung ano yung sakit ng pasyente. Kung ano yung pangalan. Sabi ko, Joseliniasis. Siyang sakit na stroke. Na may sa tiyan, problema. Parang may mayoma. Yun, tinuro kami ng gwardya doon sa doon sa kwarto. Sa room kung saan yung may sakit na mga ganun, stroke. Doon pala sa kabilang building, ang layo. Naglakad. Naglakad pa kami. Tapos, pagdating namin doon, hindi nga kami makapasok kasi wala kami mga ID. Sinabi na lang niya na pinsan kami. Ngayon, nakapasok kami. Saka doon, hinanap namin yung room na mga may stroke, may mga cancer. Doon, tinuro kami. Tapos pagdating namin doon, nakita namin sa labas na si Nanay Josie. Agad nakita ko. Nakahiga na, may may hose na. Yung GT. Oo, yung GT. Tapos nilapitan namin. Tapos tinanong namin kung saan ang bantay. Sabi nung katabi ni Nanay Josie, yun, wala na daw bantay at iniwan. Bakit mo na iniwan yan, te? Hindi ko na kasi kuy isa rin na hagas na at saka pati iba na rin ang pakiramdam ko ay parang hindi ko na kaya, parang wala ka rin kontak sa akin, no? Wala rin pati akong kontak sa inyo. Wala ka number at ano pala problema ng cellphone mo? Ayun, araw na sa iniwan na namin sa pagawan, hindi na nagbukas. Sana na may number ka sa akin. So, kahit man kay Presi, wala na akong kontak, wala na, kahit kay Late Ima, hindi na ako makaano. Saka iba na ang pakiramdam ko kahit pag punta tayo sa private para kung hindi ko na maintindihan, ilalakasan ko na lang ang loob ko. At isa pa, dun sa amin, yun nga, may problema nga, yung anak ko rin, din sa akin yung asawa ko, na daw at hindi pa ako umuwi. Parang naghalo-halo na yung isip mo? Hindi ko na alam kung anong gagawin mo? Kung unahin mo, pamilya mo o sila ni Josie. Gulong-gulo na ako. Gulong-gulo Isa na. pa, kay Josie, pag nakikita ko halos hindi na ako makakain. Tapos ang iniisip ko, ay kung bumigay naman ako dito, paano na ako? O yung pamilya ko, paano Si na? Josie wala pa.
No. Ay, si yung Josie, mga- si Prissy. Si Prissy, iniiwan-iwanan din naman ako, hindi naman ano. Kaya sabi ko, bahala na, sabi ko, ang ano, nasa itas kung ako'y mali ang ginawa ko, kung ano, inamin ko, sabi ko na iniwanan ko yung kapatid ko. Pero sabi ko, pag ano, talagang pupunta ako dun sa anak, talagang kakausapin ko. O yun nga ang ginawa ko. O, awa naman ng Diyos at pupunta daw sila dyan sa mama niya. Yung tingin ko kanina Josie doon, naawa talaga ako, sabi ko, Yan walang ang bantay. ano ko. At nang ano ko talaga, hindi sa pag-ano. Ang akala kasi daw nila, Bibi, iniwanan ko na agad nung ilang araw pa lang. Sabi ko, Bibi, alam nyo, 8 araw ako doon. Sabi ko, hanggang hindi na In-explain mo naman, te, doon sa kanila. Oo, hanggang hindi na dumi si mama mo, hindi ako naalis doon. At ako'y hagas na nga. At maki mo, ilang araw na hindi na dumi. Eh natatakot ako, baka malaso na yung katawan pag anong pasyente mo sa ano, ganyan ng kalagayan. Kaya kung ano-ano na lang ang ginawa ko para mapadumi ko. Ay nung mapadumi ko, para akong medyo nabunutan ng isang tinik na nakapasak sa akin. Yung ano ko. Tapos habang patagal, hindi ko na maintindihan, naghahalo-halo na ang isip ko, naghahalo-halo na. Iba na ang Parang may yun, iba iba na na yung... ang nararamdaman ko, yung pamilya ko, yung sarili ko, yung kapatid ko. Sabi, naisip mo na, uwi ba ako o Iba iwan ko na, ni Josie? iba na ang ano ko. Wala na, halos hindi ko na magawang kumain. Yung ano, iniisip ko yung anak ko. Apektado ka na sa mga nangyari? Na, ang sakit pa ng ulo ko. Hindi ko na alam. Ay ko ganyan. Kaya, ay ko, nung mabasa ko nga yung live nyo, ano na lang ako sa comment na naghihingi ako ng sorry, na tumakas ako, ganyan. At talagang gusto ko, makapunta naman talaga ang pamilya niya. At ako naman, maasikaso ko naman yung mga anak ko. At may anak din ako, kagaya nun, may sakit yung anak ko, yung sinundan, grabe ang ubo. Halos hindi na daw kumakain. Eh kung mapaano yung ano ko, yung mga anak ko, di napatay lalo ako ng asawa ko. Di lalong nagkalaki-laki ang gulo. Kaya, yun. Kaya kung sana, naintindihan naman din ako. Pwede ka manghingi dito ng... Pasensya na lang. Hingi ka na pasensya sa mga viewers. Pasensya na lang at talagang nagawa ko talaga yun. At kahit naman siguro sino, ribong ang utak na hindi na maintindihan at sa ganyang nangyayari, oo nga kapatid ko, aawa nga ako. Yun. Kaya pasensya na kung ako'y nakagawa ng ano, kamalian at ribong na talaga ako sa sarili ko. Minsan hindi natin maiwasan yung ganun. At kung ako naman ang magkaroon kaya ng ano, eh di kawawa naman yung pamilya ko. Oo. Halos sa akin din umaasa pag ako'y nagtatrabaho. Eh di lalo na nagkagulo-gulo. Kaya iniwasan ko rin yung magkaganon. At hindi naman magpapabaya din yung asawa ko kung anong mangyari doon sa mga anak ko. Na bakit ang paalam ninyo, ganun lang na ganyan, tapos hindi na ako nga nakakauwi. Kaya inalam ko ang ano ng pamilya ko. Kaya ngayon, okay naman kayo ng pamilya mo, kaya ngayon, asawa mo. na ano na yung asawa ko, kaso naman yung bunso ko ang may nararamdaman ngayon. At saka yung sinundan nga, grabe ang ubo. Kaya, buti na lang, at sila Ronalyn, nasabi sa akin, tita, mapunta na kami doon. Mapuntaan niya kami kay mama. Yun ang sabi. Kaya sabi ko, sana nga, at kaya ko, Bibi, hindi na talaga ako sabi ko makakapagbantay. At tingnan mo naman, sabi ko, yung mga, ano mo, ganyan ang sitwasyon. Hindi na halos naaasikaso. Kaya sabi ko, babalik ako. Kaya ko, kukunin ko yung gamit ko doon. Naan doon. Kaya ako nagbalik ngayon. Kaya sabi ko nga, kakausapin ko sila tata. Hingin na lang ako ng pasensya. Tapos sa mga viewers kung ano man, at sa kapatid ko, inagawa ko yun. Siguro naman, kahit siguro sa, ano, pero magagawa din yung gayon. Pero nasa ano mo tayo na parang nakakonsensya ka sa kapatid mo? Konsensya rin, siyempre, kapatid ko. Ay, siyempre... Abang nagsasakay ka sa bus, ano naisip mo tayo? Umuwi ka, sumakay ka sa bus. Hindi maganda ang naiisip ko. Naisip mo siya na Josie? Bakit Oo, kung naiiwan? anong mangyari, kung ano.
Kasi baka manong mangyari, sila tata doon. Baka Yun nga, yun ang inaano ko, na wala man lang baka ako. magtampo kami, ganun. Baka Yun ang, ano. lahat yun siyempre naiisip ko, siyempre baga sa edad ko na rin naman ito. Kaya, lahat yun na ano ko. Kaya ako'y bumalik dito kahit na ano-ano rin kami sa yung ang gamit ko, inibibinta ko para makabalik nga ako. Kaso nga, wala rin yung pinuntahan namin kanina. Wala. Hindi ko, buti na lang may ng pamasahe papunta dito sa akin. Kaya ako nakabalik dito. At kukunin ko yung gamit ko. At least alam nila ng mga viewers ngayon na ganun nangyari. In-explain ko naman yun, bakit ka umalis siguro. Gawa siguro ng, yun, inaway ka ng asawa mo. Tapos yung anak mo may sakit pa, yun. Mas, priority mo muna yung anak mo. Kasi sa kapatid mo. Siyempre, kahit ikaw bagang magulang, ano mo rin ang mga anak mo. Ay kung anong mangyari, tapos ako, iba na pati ang nararamdaman ko rin sa sarili ko. At nahilong-hilo na ako na sa kakaisip. Tsaka di ka lang kumakain. Hindi ko na alam. Kasi hindi baga halos din ako makakain. Oo. Kahit pagdating ko doon, pag-uwi ko, sabi nga nung asawa ko, bakit daw halos ang lakas kong kumain. Hindi ako makakain. At naiisip ko nga, sabi ko, si Josie, ganyan. Yun nga, pag nanonood ako nga kung may update na kaya hindi rin ako mapakali. So napanood mo pala yung live ko? Kaya kung napanood andun ka na sa bahay mo nun? Nandun na ako, nakauwi na ako. Nung mapanood ko yung live mo na pag sabi ko, samahan mo ako, pumunta tayo doon kay Bibi at kakausapin ko. Kung pwede, puntahan na nila si mama nila. Kaya yung pumunta ako doon kay Bibi, ayun naman, tita, mapunta kami doon. Kaya, ang ko, pupunta na doon sila, Bibi. At least wala man ng mga viewers ngayon na pupunta na sila. At least yung may mga... may makikita ng, kahit makikita man lang sila. O makikita na sila. Or makil ng mama nila na andun na sila. At least mabawasan yung mabawasan yung lungkot, kalungkutan ng mama nila. Yung sa kapatid, siyempre yung mga sa kanila nung ibang tao, medyo sa kanila na mahalaga pa rin pala yung magulang nila sa kanila. Yun. Ako talaga hindi ko na makakabantay talaga ako nasasabihin bantay na at naapektuhan din yung pamilya ko. Yun. Isa din yun na halo-halo ng isip mo. Apektado. Ka na, yung parang pati pagkain mo, kalusugan mo, napabayaan mo na. Hindi. Dahil sa ikaisip mo. At yung mga anak ko talaga, buti lang kung malalaki na, maliliit pa rin yung anak ko. Yun nga. Inisip mo yung mga anak mo, at siyempre may anak ka na maliit. Grade 6 at grade 2, yung grade 2 ko, asikasuhin pong masyado. Yung grade 6 nga ay... Minsan pa kayo ng asawa mo, ganun. Parang na yung isip mo. Kaya, yung asawa ko pa. Para sa akin, wala namang ako masyadong Yun lang, parang nawala ako dun sa... Kaya nga. Kaya Nanay Josie ay naawa ako dun. Kahit naman sino, nakakaawa man pero para sa akin naman, naunawaan ko naman yung bakit bigla kang Kasi wala ka ding contact number sa akin, di ba? Wala hindi ko naman din... Yung cellphone mo, sira-sira na din yun. Ay, dito pinagtsatsagaan ko lang talaga kahit ludan ko, hindi maludan. Kasi nga dito, ako dito, kahit para paano nakaka-chat ako. Nang pag-uwi ko doon, wala na, dead man na talaga na, hindi na nagkabuhay-buhay. Cellphone ko na ron. Ayan namang dala ko naman yan, wala namang Messenger at Facebook. Ikukunik lang sa wifi, makakapanood ka lang sa YouTube, yun lang. Pero kung tatawagan, wala din. Kaya useless lang din ang mga na cellphone ko. Kaya ako yung dito, at yung gamit ko kasi din, rin, importante din kasi yung mga ko rin. At sa baga namin, lahat na ID ko na andito. Kaya ako nagbalik at sabi ko kasi sabi ko, para makausap din pati ko din sa sarili ko. So, babalik pa yun si Ate Vilma kasi mga gamit niya dito pa. Kaya nga, hindi ko naman... Mga mahalagang gamit niya dito pa. Kaya nga sabi ko nga, habang nasa biyahe ko sana, maabutan ko nga kayo dito. Buti naabutan mo kami at paalis na sana kami. Rin talaga ako ng pasensya at sa ginawa ko. Okay lang yun, at nanawa ka lang. Kaya sa mga viewers, sa mga pasensya na kayo sa nagawa ko doon sa kapatid ko. At siguro kahit sa inyong mangyari ito, magagawa rin ninyo ito. At naghalo-halo ang... Pero alam naman ni ate, andyan man sila tata. Hindi na pababayaan. Yun naman ang naiisip ko na sabi ko, kahit na ganun,
sila tata, ay hindi naman din yung basta-basta iiwan si Josie. At nandun sila. Oo. Ay ko. Di naman pwedeng iwan yun. Ayun. Hindi naman talaga pwede. Andun kami hanggang umaga kami doon. Kasi, Kaya nga sabi ng mga nakakausap ko, hindi nila iiwan yun. Kasi nila yun. Beneficiary nila yun, saka talagang tinutulungan nila kung may sakit. Mas lalo ay niya ganyan, wala na nagbabantay, hindi nila iiwan yun. Kaya sabi ko, talagang hiyang-hiya ako din sa ginawa ko. Kaya pasensya na kung nagawa ko talaga yun sa kapatid ko. At yung pamilya ko, yun naman din ang aasikasuhin ko ngayon. At pati hanap buhay namin, hindi maayos ay pag mahanap ng bibili namin ay mahanap ng pera para may pambili ng pagkain. At wala talaga. Ngayon. So pupunta natin ngayon si Josie. Hingi ka ng sorry. Ang ko naman. Kahit hindi man niya nakagalaw o at least malaman niya na hingi ka ng pasensya. Ang ko naman, pag pumunta naman kasi ako dun, baka naman sila ito'y umuwi. Hindi, sabihin mo na bisita ka lang. Ako na magsabi kila ito eh. Nasabi bisita ka lang doon. Ha? Sige. Mo na lang kala ito na hindi niyo pwede rin akong alam, ako nang bahala doon. Rin yung anak ko. Di, sila talaga na magbabatay. Sila na. Oo. At dadating naman sila BPI. Kung hindi ngayon, bukas, nandito na yun. Sila namang mag-asawa ang magbantay. Oo, sige. Sige, te. Magpalit-palitan na lang sila magkakapatid. Bibisitahin natin si Nanay Josie. At bibilhan namin ng damit bago tayo pupunta ng pupunta ng BMC. Sige, te, salamat. Para makaabot din naman ako sa kasi hanggang 6 na lang yung visiting hours eh. Hindi sa kayong biyahe din ba? Para makaano sa biyahe. Sige. So ayan po mga kalingap. Kasama po si Ate Belma. Bago daw siya uwi ay bibisitahin niya muna si Nanay Josie. Si Ate Josie, mga kalingap. Hindi ka na talaga babalik, te. So, bilhin muna kami ng damit para kay Nanay Josie. Sama si bro. Oo. Buti alam mo dito, te, papunta. Buti naalala mo pa dito. Madali ang memory mo. Ay, grabe. Batang Manila ka pala noon? Doon? Nagtatrabaho ka na Manila? Anong trabaho mo noon? Bata ka pa? Experienceado din pala sa trabaho, no? Lahat pala. So yan po mga kalingap. So ayan po mga kalingap. Sakay na po kami ng tricycle. Punta sa kaya marami na namin si Nanay Josie. So, ayan po mga kalingap. Dito na kami. Sama namin si Ate Belma. Bila namin ang damit si Nanay Josie. Salamat po. Yan, maiksi yan.
Magkano yan? Te, magkano? 20 ata oh, nakalagay. 20? Ay, Ayan, sige yan, te. Pag ano lang yan, pag damit lang yan. mahaba-haba ay. Parang sa Yan, ito. Yung parang di mainit. Yung hindi mainit. Yan, kasya ito. Yan, sige. Yung sando na ano. So ayan po mga kalingap, papunta na po kami ng BMC. So tapos na po kami magbili ng damit. Kasi yung naiwan na damit na Juicy ay mga balabahan na po. Kaya nga bumili kami ng bago. So ayan, good news po mga kalingap. Siguro rin po ay magbabantay din po. Kaya mama. At yung nandun po sa hospital ay yung si Itoy at saka yung kanyang asawa. Kasi yung isa, si Jose Patutoy ay umuwi daw. Uwi muna dun sa kanilang lugar, dun sa bahay nila. Kaya mga kalingap, samahan nyo kami. Pista namin yung sila dito. So, ayun po mga kalingap. Ulit na kami. Sa BMC. Pinalasan nga ni Digyo. Kano kaya? Okay mga kalingap, dito na po kami sa BMC po. Pasok po kami mga kalingap. Bro. Okay. Huwag mo takot. Mga kalingap, dito po kami. Hello. Hello, kumusta na? Oh, andyan na si ano mo. Andyan na si Ate Vilma oh. Uy, mapunta dito sila. May sakit si sila ay. Palit-palitan lang kay bukas pag maalis na sila ano.
Kila Ronalyn. Kaya ano naman. Pinuntahan ko kahapon. Kaya ako yung hindi nga yung nadadagdagan ako pag may nalagay siya. Ito yung anak ko rin may sakit din. Ako na sila dito. Wala nang gawa. Tapos na. Kaya may makapalit na sa inyo. Pero sabi ni, parang ko kung anong usap ninyo. Pagaling ka. Pagaling ka nga. Punta na dito yung si Bibi. Mga anak mo nandito na baga. Hindi na ako makakaano sa iyo. Yung pamangkin mo may sakit din. Kaya ako dito. Sensya ka naman. Iniwanan kita dito na. Ha? Ano na rin ako. At babisita na lang din ako dito sa iyo. Bisita na lang ha. At kawawa naman din yung mga pamangkin mo. Bukas nandito na si Bibi. Makausap mo na rin. Ayan. Medyo ano daw si ate mo. Na-stress. Kaya ako yung nag-alsa. Hindi ko na rin alam kung anong gagawin ko. Pati ako sa mga natin pakiramdam. Ano na yung mga anak mo. Nandito na yung mga anak mo. Hindi ka rin naman matitiis talaga ng mga anak mo. Si Bibi, ano na rin si Butotoy nandito daw. Si Jessa, hindi ko alam. Nasa napapasalita siya. Hindi lang niya maano. Nagkikibot-kibot yung bibig niya. Kahit pa paano ka ano na siya no? Okay na yung okay na yung ano niya. Medyo ayos na. Ayos na yung ano niya eh. Pakiramdam niya. Okay na yung ano niya, maliwalas na oh. Tinigil na yung ano ng dugo at medyo mataas daw ang lagnat. Pasensya ka na ha. Natingnan kita. Nakibot-kibot ang bibig. May gusto siyang sabi. Ano gusto mo sabihin kay ate mo? Ginawa Bakit ko kanya iniwan? Ginawan ko talaga ng paraan para si Bibi mapapunta ko dito. Kaya ako nag-alis. At yung mga pamangkin mo, tingnan mo, may gusto siyang sabihin. Tingnan mo, ano yung bibig mo. Ha? Ano na rin ako? Pagaling ka? Ha? Pagaling ka? Tata, pasensya na kayo. Uwi ka na? Biyan ka. Kung muna rin may sakit po yung anak. Pasensya ka na kayo muna rin. Dito eh. Kapag si Bibi mo, na naman din mapastigo. Ay palit-palitan kayo. Sige. At tinalagnat yung anak ko ay hindi ko na rin alam kung ang gano'n ito. Sa manarip na kiramdam ko nung nakaraan. Kasi pinaako at para ito yung makahabot naman sa ano, biyahe. At hindi naman ako ng sorry ko sa So at least naging ka na ng sorry sa kanya? Is kahit di siya nakapag... Ano to? Ano to? Gatas niya siguro. Gatas. Kahit di man siya makapagsalit at least. Oo, na ano niya na ano ko rin parang gusto niya magsalita din naman na ano ko rin. Ha? Huwag mo ng kapatid ko pa, galing ka, magaling ka, ha? Hilikan pa ni ate. Hindi mo. O, Teo, pamasahe mo. Ay, salamat at may pang ano ako. Ito na bala dyan, ha? Ako ng ano at sila. Salamat na lang, te. Salamat din sa pag-aalaga mo kay Ann. Kay... At yung anak ko hindi ko rin Ate. alam at may lagnat din. Ate. Yung bunso, nagtatay baga. Ay, mahirap pag nagtatay ang bata. Hindi ko rin maano. Yan ka. Sumusong na. Yes, andito si ano? Andito si Bianca, oh. Bianca, kumusta? Anong oras ka dito?
Kanina pa po 12. Ngayong 12 ng hapon? Kumusta naman si mama mo? Oh, sige, te, ingat ha. Ingat ka, te. Apo. Ayan po, si Ate Vilma. Si mama Nasa ko. labas po. Si Ate Vilma. Napalitan na ito ng ano? Siya na po na nilagayan po yan. Nasaan? Ayan po yung mama mo. So, butit andito si, ano? Si Bayang kaasawa ni Itoy. Kailan to nilagay? Kailan to nilagay? Isang araw pa? So, hanggang kailan ka dito magbabantay, ano, Bianca? Hanggang sa samahan mo si Itoy? Si Patotoy, kailan babalik yan? Di na po yata yung matrabaho. Hindi na magtrabaho? Bakit? Mabantay daw po dito. At bali, ano muna siya, mag-leave muna, ganun. Matigil. Opo, matigil. Leave muna bago Bago magpalit sa trabaho. magbalik sa trabaho niya. At siyempre yung ano nila, babayaran na natin yung araw nila. Magkano bang araw nila? Pag bikiri. Nawan ko. Ha? Hindi ko po alam. Baba? Magkano? 190 po ata araw niya. Ah, di babayaran natin yung araw nila. Saan si ano? Itoy. Nasa labas. Si Itoy mag-absent din, mag-leave din. Opo. Saan siya? Tawagin mo. Kami dalawa nag-live doon. Buti pinayagan ko. Sige. So, baka ngayon or bukas sila ano, Ronaldin na magbabantay. So, nag-leave muna kayo sa trabaho? Mag-leave muna ba ako? Magkano ang araw mo doon? 300. 300. Si ano, si Bianca nag-leave din. Nag-leave din mo yan. So bukas, halimbawa, babalik sila ano rin. Pwede man siguro kayo lahat dito, bantayan nyo. Kahit andyan sila Ronaldin. Okay lang? Huwag na muna, Titignan mo. huwag na muna kayong aalis. Kasi kung magkano yung ano niyo sa ano ako na magtapal doon sa kung magkano yung araw niyo sa trabahoan. Importante mabantayan si mama mo. Kumusta na si mama mo? Hindi mo maga. Hindi ba okay? Pero at least ngayon okay na di, katulad nung hindi pa natin siya nadala sa ospital, medyo ano yung ano medyo nahina talaga siya. Pero ngayon okay na. Nakita natin sa kanya mukha na ano na. So yun na lang, kahit nandito sila Ronaldin, samahan niyo pa rin sila. So magbibigay naman ako sa inyo ngayon para ano. Kumain na kayo? Gana po kami. Kumain na, hindi pa? Gana po. Ay, sige. Ito. Sugatan, tuloy-tuloy yan. Pero wala pa naman siya sugat, Dok? Nurse lang ka, wala ka naman. Ay, nurse. Nurse. Sa harap ko, kanina na talaga siya. Ay, saan ako pin? Ah, may urinary sa city. Nakaano. Toy, pag ano, lagi niyong itagilid ah. Kasi pag nakahiga siya, yun, magpapawis at mag-ano yung sugat niya, malalata siya. Kaya laging tagilid. Yung tulad ganyan, oh. Tapos, ayan, may damit ako dito. Ay, may binili akong damit, oh. Kayo na lang magpalit, ha? Ha? Tinatan po namin kagabi. Ang laban nyo? Ah, pinalitan nyo. Tapos pagkatapos, paglaba, halos kasi ng damit yung labahan ay. Palitan nyo lang ito, ha? Ayan, may dala akong damit. Bili. Kaya na magpalit. Tsaka kung advice ng ano, linisan yung ano niya. Tapos laging tagilid. Yan, laging ganyan. Para hindi siya pag lagi kasi naka-ano, yan, papawis siya. Kaya pala nalagnat siya. Tsaka ito. Sa baba. Nilinisan nyo? Magbunibig na ako. Pinarasin namin. Ito. Ano ito? Sana din yan. Saka may para siyang nanad dito. Dapat may gamot siya na ano. Iresitahan mo yan. Iresitahan mo. Tsaka ito. Ayan.
Kaya pala nilalagnat ito. Kaya lagi na. Tagal-tagal pa tayo dito, bro. Tagal-tagal pa dito yan. Tagal lang gamot ko. Hanggang ano pa ito? 15 days. O isang buwan. Na ganyan. O isang buwan. Ano, huwag lang isang buwan na muna walang trabaho? Hoy? Ha? Nakapag-leave naman kayo doon? Ako po nag-leave na ako. Nagpaalam na kayo sa ano, sa amo niyo? Oh, tayo, pangkain niyo. Para may... Nakain na kayo. Tanghalian, nakain na kayo. Kaya na mo kami. So, hapunan na lang. Magbili na lang kay mama. Doon nga mo dito din ba? Ha? Dito din. Saan? Dito din ba ano? Nagbili na? Hindi pa. Bibilang ko. Ayan, bilang mo na betadine. Magkano? Hindi na po dito na. Ayan, bilang mo na ng betadine. Yun ang sabi ng ano, nurse? So, magtulong-tulong na lang kayo ha, bukas pag punta sila. Anong oras po hindi sila mapunta dito? O hindi, mamaya, bukas. Ano may dabo? Kasi 4 na araw na sila dito mag-stay. Baka mamaya. Mga mamaya, oo. Kaya akala ko, sabi kasi ng ano, magaling na daw. Kaya hindi na pinakita. Hindi ba ka Kasi bago ako. Laki pa. Balik ko sa dami. Kaya lagi nilalag. Yun nga. May lagnat pa siya. Ikaw din na. Sinat na. Pinupulos-pulasan niyo. Oo. Pawis niya. Ayaw, ano. Laki na pala. Tapos parang ano na. Dapat lagi nakatagilid. Hindi nakahiga. Tawag sa likod. Hindi ba na-check ni Ate Vilma? Yung ano niya? Hindi ba na-check niya? Yung ano niya? Siguro, nakita. Hindi lang sinabi. Kasi sabi ba ganyan, inano mo yung ano, para makatayo. Dulo ko yung nagahap. Ano nilagay niyo, Toy? Pinagin na namin ang gold. Ngayon ang call. Tigil na. Ito yung inaalala ko. Na ano siya sa loob, no? Hindi pa na ano, hindi makalabas. Parang nana. Wala malins. Malins pa nila. Hmm? Ha? Doktor po yata malins. Oo, doktor. Yung ano. Doktor, lininisan yan. Ayan mga kalinga, bumalik dito. Sugat. Bumalik. Bidsyo. Ano pinapakain to eh? Yung insure? Insure Yung yun. nasa ano? Yung ba yung nasa ano? Sa buti na yun. Saan? Ah, yan. Yung sinisip yun. Ang laki mga kalinga. Ang laki ng ano. Tawa po. Yung nga. Sabi ko na Oh, itatagi. Dapat yung nakatagilid. Oh, tagilid lagi ito. Itagilid nyo lagi ito ya. Tapos may pang ano ka, May pang pang lagay dyan kahit tumbo. laki na po.
Malaki na. Hindi naman ano din naman po pinapagilid. Kailangan pagilid ko yan lagi. At mainit din sa... Mainit kasi yung ano, no? Oo, yung Yung higaan. 24 oras mo bang yun ay... Volume na ba ito? Ano naman? Kayo nga ano yan. Kayo ang hindi anay. Pag magalaw ko yung mamalaw na. Ito na. 3 na to? 3 na? Parang walang hangin ah. Parang walang hangin bro. Mahina yung ano ng hangin. Pagtok na mas para papa. Nana na. May nana na. So, ayan. So, ayan po si Bianca po. So, ito. Mas punasan nyo lang ano yung isang ano. Mas punasan yung pasang lakpan. Nagluluha yan dyan. Ano may luha yan dyan, nagluluha yan dyan. Baka iniisip, wala siyang nag-aalaga. Ano po, ma'am? Anong nagluluha na ay? Ano po?
Wala pa, ma'am. Tatay na ako. Laki na pala ng sugat mo. Hindi na naman na-check yan. Lagi kasi nakahiga doon sa bahay niyo eh. Lagi kasi itong nakahiga doon eh, sa bahay. Bahay. Ah. Sensitive yung ano niya, balat niya. Napaka-sensitive. Madali lang siya masugatan, no? Komplikado lang ang sakit ni mama mo. Diabetic, high blood, ulcer. Sus. Ito. Tagal pa ito bro, mga isang buwan pa to. Isang buwan pa to dito. Sino? Ah, tinatanong kung gusto na iuwi. Tapos, ano sabi nila? Toy, tinatanong kayo kung iuwi niya. Iuwi daw. Tinatanong kayo, hindi? Tinatanong kayo? Tapos, sino nagtanong? Nurse? Yung nurse o doktor? Doktor? Ba't? Oo, dito pwede muna iuwi. Ha? Ha? Oo.